sa harap ng inaasam na food security at pagpapatatag sa food supply chain ng bansa. Isang pasilidad ang pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Batangas. Ito ay ang proyekto ng isa sa pinakamalaking agri-based cooperative sa Pilipinas na lubos na makatutulong sa ani at kita ng mga magsasaka. Si Kenneth Pasyente sa sentro ng balita. Dekada-dekada na ang iginugol ni Javier sa pagsasaka at pag-aalaga ng hayop sa Batangas. Pero napapakamot ulo na lang siya tuwing tumataas ang presyo ng feeds para sa kanyang mga alagang baboy. Mababa ang nagiging kita natin. Kung hindi man lugi, hindi doon sapat ang kinikita. Kaya para maibsan ang hinaing na ito ng mga magsasaka gaya ni Javier, 1, 2, 3. Pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Soro-Soro Ibaba Development Cooperative o SIDC Grains Terminal and Trading Project. Ang 278 million pesos facility na ito ay naglalayong palakasin ng sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pagpapabuti ng imbakan, procurement at trading ng mais na pangunahing sangkap sa feed production. Sa pamamagitan nito, mas magiging maayos ang pag-iimbak ng ating mais. Mas magiging matibay ang ating suporta sa industriya ng poultry at saka ng livestock. At higit sa lahat, magkakaroon ng katiyakan ng kita ang ating mga magsasaka at ang ating mga negosyante. Hindi lamang dito sa Batangas, kung hindi sa buong Calabarzon. Ipinunto rin niya na magbibigay daan ng pasilidad na ito para mapalakas ang supply chain sa pamamagitan ng pagpapaigting ng yellow corn production na makatutulong naman sa corn farmers. Mapapababa din nito ang halaga ng feeds na kailangan ng mga local farmer. Kaya kung mataas ang produksyon ng mais, matitiyak na mababawasan ang kapital ng mga magsasaka sa farm inputs pero tataas ang kanilang kita. Maiibsan na rin anya ang problema ng mga magsasaka lalo na sa imbakan dahil sa lawak ng pasilidad at mga kagamitan dito gaya ng silos at truck scale. Ito pong feed mills facility na ito ay may 2 silo na may kabuong ng kapasidad na 12,000 metriko tonelada ng mais. Katumbas ito ng 480,000 sako na pakain para sa higit na 1,000 baboy o kaya naman ay halos 600,000 manok. Sa ngayon, tinatayang nasa 567 hog raisers, poultry at yellow corn farmers ang benepisyaryo ng naturang proyekto. Papasalamat may proyekto nga ito, binigay ang ating mga gobyerno ng ating Pangulo na magiging maganda ang magiging kita ng mag-aalaga ng hayop. Ito pong pasilidad na ito ay malaking tulong sa amin dahil unang-una ay mapapanatili namin yung kalidad ng aming mais dahil meron ditong magandang patuyuan at saka imbakan. Sa ganun pong pamamaraan, pag maganda ang kalidad ng aming mais, maganda ang magiging presyo. Samantala, binigyang diin ng punong ehekutibo ang kahalagahan na umanib ang mga magsasaka sa mga kooperatiba para mas maging isa ang kanilang boses. Inatasan na rin ng Presidente ang DA na makipag-ugnayan sa Cooperative Development Authority para palakasin ang kooperatiba ng mga magsasaka. If you are only one person, you have only one voice. You build a cooperative that is working well together, that is managed well, such as SIDC. And you will find na palaki ang boses ng ating mga magsasaka, ng ating mga mangingisda. Kapag ang kooperatiba natin ay matibay at buo ang suporta na natatanggap nila galing sa pamahalaan. Hindi rin anya titigil ang pamahalaan sa pagsusulong ng mga proyekto at programa para sa mga magsasaka. Partikular na ang pagpopondo ng mga kagamitang pang-agrikultura, pagsasaayos ng irigasyon at pagtulak sa mga makabagong teknolohiya para maitaas ang antas ng pamumuhay ng mga magsasaka. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.